Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, ang i-share ko naman sa inyo ay kung paano magpalit ng fork oil seal sa ating mga motor. Alam ko napakarami ko ng tutorial nito sa SRM, sa Wave, or sa iba-ibang motor. Yung pagpapalit mga bro ng fork oil ay fork oil, hindi fork oil mga bro, oil seal. So, ang pagpapalit ng oil seal ay pare-pares lang naman kahit saan na motor. Okay? So, bago natin umpisahan yan, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po palagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Ang una natin gawin dyan mga bro, kasi medyo marami nakaharang dito at hindi natin matutukuran yung para umangat. Kasi wala naman tong center stand. Yung mga malalaking motor walang center stand. So kakalasin natin tong fairings na yan mga bro. Yung magpapalit dyan ng Gamma, SSX 150, SSX 200. So pare-paras lang yan. Ito mga bro ay SSX na 200. Yan, so tatanggalin muna natin yung fairings, tapos tatanggalin natin yung front fender, yung gulong kasi malaki, hindi natin mabubunot. Tapos sa mga magtatanong kung anong kasya dito na oil seal mga bro ay pang TMX 155. Yan, kasukat niyan TMX 155 na oil seal. Tapos kakalasin natin to. Ito lang naman mga bro. Kung mapapansin nyo kasi bago na yung manibela niya, hindi na dito nakakapit. So meron tayong tutorial nito kung paano magkabit ng ganitong klaseng manibela. So binari na lang natin yan no. Tapos luluwagan natin tong alin na ito. Tapos yun sa baba. Tapos tatanggalin natin yung axle. Tapos yung gulong, maghuhugot na natin itong ating telescopic. Ito kasi mga bro ay parehas na may tagas. Wala nang laman tong wala nang laman na fork oil. Okay mga bro, so tanggalin muna natin. Habang pinatatanggal natin mga bro yung fairings, kakalasin na natin to. Ayan. Yung pinaka ng shock, yung telescopic natin, meron dito na size 17 yata. Ito, size 17 yan. Tatanggalin natin yan. Pero hindi pa yan yung pinakalak niya mga bro, kasi sa loob niyan meron pa siyang allen. Hindi siya kagaya ng mga XRM na pag tinanggal mo, tanggal na agad yung ganito. So pag tinanggal natin yan, meron pang allen sa loob yan. So try natin tanggalin para makita nyo. Bale mga bro, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung allen. Yan. So dyan tayo magsasalin ng fork oil. So kahit mamaya na natin yan luwagan, so kakalasin muna natin yung buong telescopic niya bago natin luwagan yan. Okay mga bro? Tapos tatanggalin natin yung gulong. Ang problema, wala pa tayong mahanap na pang dito, pantukod para makaangat siya. Okay naman mga bro, ang kailangan natin gawin, so luluwagan ko lang muna to, yung mga allen, tapos yung bolt dito na 14, para mahugot na natin. Pero bago natin yung gawin mga bro, tatanggalin ko muna itong gulong niya. Okay mga bro, so bali nakuha na natin yung isa. Tapos kunin pa natin yung isa. Tanggal na men. Kunin pa lang talaga men. Yan. Okay mga bro, so bali natanggal na natin lahat. Ngayon, dito sa dulo or sa may puwet, mayroon palang puwet ang telescopic. Ayan, di ba ito yung ating telescopic mga bro? So, pag binabay natin yan, dito sa ilalim yan, mayroon ding allen. Yan. So, tatanggalin natin yan. Titingnan natin kung mayroon pa laman na fork oil ito.
Tapos ito yung papalitan natin. Nandito siya sa loob. Yung oil seal, pork oil seal. So tatanggalin muna natin yung sa ilalim niya. Gamit kayo ng Allen. Yan. So spray muna natin mga bro para sigurado ano. Kasi minsan matigas to eh. Medyo mahaba lang ano nito mga bro. Medyo mahaba yung alin niya eh. Ayan. Ito. Natanggal na natin. Titingnan natin kung meron pang laman. So, meron pa naman kaso tae. Ayan o. Wala na o. Baho. Parang tuti eh. So ayan mga bro, ngayon dito naman tayo sa isa. Pagkatapos natin na makalas yung isa, so tanggalin ulit natin itong isa pa. Malala ito mga bro. Tae na to, tae. Ayan. So ang gagawin natin mga bro, tatanggalin natin tong ano, yung allen para mahugot natin. Yan, tanggalin natin. Tapos, kahit may lakas mga bro kasi may spring yan eh. Baka tamaan kayo sa pangat, mahimatay pa kayo. Magay kayo dito. Yan. Meron nga palang technique na malupit. Pwede rin naman mga bro, ang diskarte nyo habang nakakapit ba yung telescopic, luwagan nyo na yung ano, yung allen para hindi mahirap tanggalin. Nakulaw na is mati yun. Ano yan? Tae yan ah. Isura. Yung mga grasa-grasa pa. Baka grasa nilagay dito. Okay mga bro, so lilinisan lang natin itong ano, spring kasi namumuna ng ano eh, Zumaze. So, ayun mga bro, kung mapapansin nyo, hindi siya kagaya ng ibang mga shock, kagaya ng XRM or ng Raider. Oh. So, natanggal na natin dito. Ayan. So, natanggal na natin yung allen, tapos natanggal na natin yung drain sa loob, sa likod. Pero matigas pa rin siya. Ayan, di ba? So, ang gagawin nyo lang dyan mga bro, pupirsahin natin to. Ganun-ganun nyo lang, oh. Yan. Yan. Tsatagayin natin to mga bro. Yan. Yun. Yan. Diba? So, natanggal na natin. Okay? So, natanggal na natin mga bro. Ngayon, ang papalitan natin dito ay ito mga bro. Yan yung oil seal na yan. Okay? So, sa pagtatanggal nito, kailangan nyo lang na open na socket, ay na open wrench. Nagitin nyo lang dahan-dahan. Ayan. Okay? Tapos, paikot mga bro para mas mabilis ano. Oops! What happened? Nothing's gonna happen. Tapos mga bro, iwasan yung masugatan yung lagayan ng oil seal, ano, kasi magkakaproblema kayo dyan. Yan. Yan. Medyo matigas lang talaga. Very loud. Very loud. Yun. Okay mga bro. So bali natanggal na natin. Tapos lilinisan muna natin to bago natin ikabit ulit. So marami-rami tayo natanggal. Tapos meron pa mga washer to mga bro eh. Ayan o. Ayan. So
So kalas lahat. Ito mga bro. Nasa ilalim pa siya. Tapos ito. So hindi na ako kayo magkakamali niya kasi ito yung nauna, pangalawa, tapos ito nasa ilalim. Diba? So ngayon, lilinisan muna natin to. Tapos babalikan ko kayo pag mag-i-install na tayo. Tapos pala mga bro, habang nililinisan natin, so tayo natin maghanap ng ganito, ano, yung lock sa may oil seal kasi hindi na pwede yung ganito, masyado nang maninipis. Mapuputol na yan, kinalawang na eh. So maghanap muna tayo. Ang kasukat nito mga bro ay Panti MX155. Pero mas maganda, dalhin nyo na to sa shop para mayroong sample. Okay? Ngayon lang ito mapapalitan. Pagkalipas ng 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 7 taon na rin yung motor na ito mga bro. Actually matagal na itong may tagas. Hindi lang nauurasan. So ngayon lang natin mapapalitan. So matagal na nagre-reklamo yon na yung shock niya ay masyado nang malambot. Kung mapapansin nyo kanina, yung isa mayroong laman, yung isa wala na, ubos na. No. Ulinisan muna natin to. So ayan mga bro, kung mapapansin nyo, nalinis na natin yung kanyang shock, tsaka yung kanyang tube, ano. So ngayon bubuuin na natin siya. So ang unang-una natin gagawin dito mga bro, pag magbubuo, kasi medyo kakaiba ito kumpara sa mga shock, ano. Kumpara dun sa mga shock na napapalitan natin, kasi ito, marami siya mga washer, ayan o. Meron siya mga washer, meron siya mga bushing, ito mga bro. So ayan. Tapos, ito. Okay, so napakarami niyang mga washer. So, para hindi kayo malito, ang maganda dyan, kung ano yung kinakalas nyo, tatandaan nyo lang yun. So, ganun dapat mga bro yung mindset pag nagkakalas, lalo na pag hindi kabisado. Actually, first time ko din magbaklas ng SSX. So, ganito pala yung itsura niya, ano. Ang gagawin natin dito, ito. So, unahin natin itong ipasok sa loob. Tapos, yung pagpasok niya mga bro ay hindi nakaganito ha. Halimbawa, ito yung papasukan. So, dapat nakaganito siya. So, nakataob siyang ganito. Okay? Ipasok na natin. Siguraduhin nyo na hindi na ano, hindi naka... Yan. Yan. So, ganyan mga bro. Pasok na siya. Tapos, ang gagawin natin, pagkatapos ay ipapasok na natin to. Yan. Yung kanyang pinaka inner tube. Yan. Tapos, meron dalawang washer dito. Ayan. Unahin natin itong maliit mga bro. So, ipapasok natin itong maliit ha. Siguraduhin nyo lang na malinis kasi total naman nagbaklas na tayo. Linisin na natin ito. Siguradong walang dumi. Yan. Pati ito. Yan. Tapos, pasok natin to. Tapos mga bro puro na tayo tapos eh. Meron kasi siyang guide. Ayan. Meron siyang guide yung pasukan nito. So, hindi siya makaka-diretso ng ilalim. Hanggang lang siya dito. Ayan. So, dyan lang siya abot. Pati yung isa. Ito. Ayan. So, dito lang sila nakabot. Ayan maliwanag tayo dyan Ito, ipasok natin. So, kailangan natin i-baon yun sa ilalim. Ito, yung pinasok natin. So, gamit lang tayo ng flat screw. Pagkatapos natin na mailagay, isunod na natin ito mga bro. Ito, yung isa pang washer. Yan. Susunod natin to Tapos make sure lang mga bro na malinis yung papasukan nyo kasi mahirap yan pag nagkaroon ng mga dumi. Kahit kunting dumi lang. Okay?
So ngayon, isunod natin ito mga bro. Tapos yung pagpapasok nito, kung makikita nyo, yung isa lubog, yung isa naman nakaumbok. Nakaganito yung pagpasok niya. Ganito. Yan. Diba? Ganun lang. So basic na basic lang. Tapos, pagkatapos yan mga bro, saka natin ipasok yung oil seal. Ito yung bago natin na oil seal. Oh. Wala kasing taga ano ng video mga bro kaya ito bukas na. Ayan. So ito yung size niya. Doon sa mga magpapalit ng SSX, ito yung size niya. 3143 10.3 yung kanyang size. So 3143 ayan. 3143 43 tapos 10.3. Okay? Yung kanyang inner diameter, yung kapal, tsaka yung outer diameter. Yan yung sukat niya. So, ipasok natin. Tapos, sa pagpapasok, madali lang din naman. Nasa ibabaw to. Yan. Mayroon kasing spring yan eh. Ito. Tapos yung ilalim, mayroon din naman siyang spring. Pero, yung dito, sa ilalim mo. Yan. Okay maliwanag mga bro pasok mo natin. Yan, swak na swak oh. Baka magtanong kayo, bakit ba natin inuna yon? Kasi mga bro, pag inuna natin yung oil seal na ipasok, syempre mayroong washer sa loob, hindi nyo may papasok itong pinaka-tube nyo. Hindi nyo may papasok yan. Gawa ng ito hindi kasya. Ito. So pag dumaan dito yung inner tube, hindi siya magkakasya. Kaya dapat ganun yung proseso ng pagbabalik niya. Okay mga bro, so medyo matrabaho lang pala ito. Pero kaya naman. Ayan. So kailangan lang natin ibaon tong pinaka oil seal niya. So, gamit tayo ng yung luma na oil seal. Ito yung gagamitin natin. So, kung gagayahin nyo ito mga bro, ingatan nyo lang na talagang yung pukpok nyo lang, alalay lang. Kasi pag nasira yung oil seal, wala rin kwenta yung ginagawa nyo pagka ganun. Ayan. Tapos, pag binukpok nyo, siguraduhin nyo lang na mapalabas nyo to. Yung lagayan ng lock. Meron kasi yung lock yan eh. Ito. Wait lang Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo Ayan. So, kailangan meron tong guide, mayroong groove yan dito sa atin. Ito So, mayroong groove dito yan. So, lagyan ko lang ng flash Mahirap, puro na langis. Ayan. So, mayroong groove dito yan. Wait, di kita. Kunin natin tong isa. Ito. Yan. So, mayroong groove yan. Ito, lagayan niya. So, kailangan mapalabas nyo yan. Okay? So, ganun lang So, kung mapapansin nyo naman, ay lumabas na. So, pwede na natin ibalik yung mga pinagtatanggal natin dito, So, meron tayong mga konting problema lang naman. Kasi yung lock natin, ayan. Tapos yung nabili, maliit. Ayan, mas maliit yung nabili. So, pwede naman natin tumba natin ng konti lang mga bro, para mag-lock. Kasi yung lock nito ay pabuka. Ayan. Okay? So, hindi naman makakalas yung ating oil seal kahit yung lock natin ay medyo mahina. So, ngayon, kakabit na natin to lock. Ngayon naman mga bro ay papasok ko natin itong spring nya. So sa spring baka magkabaliktad kayo kung makikita nyo, yung isa ay mahaba yung mga gap, tapos dito masyado yung nya. Kita nyo naman diferensya Paano ba sabihin to? Dito masyadong siksik yung paka round. Dito maluwag. Ang nasa ilalim ay ito. Ito yung nasa ilalim Ito na mga bro, medyo maingay dito Yeah. Okay, ganun mga bro Tapos,
Ito. So, mayroon tatlo dito. Isang tube, tsaka isang washer. A few moments later. Ayan. So, bali mga bro, yung isa ay okay na yan. So, mayroon siya ng dust cap, dust seal, tapos may oil seal na siya. Tapos lahat ng parts sa kanyang kinalas natin, ay balik na natin. Ang wala na lang sa kanya ay fork oil mga bro. Ayan. So, meron na siyang pre-play oh. Ayan oh. Hindi lang kita pala. Hindi siya kita sa video. Okay? So, ngayon, ito naman dito tayo sa isa. At doon sa isa, hindi na tayo ang dadali. Si Master Wang ang dadali. Okay mga bro ha. So i-share ulit natin sa inyo step by step. So ito yung gagamitin natin. Ito pala ay Lifan 150 mga bro. Tapos 31 43 10.5 yan. So ayan mga bro. Anong kinag mo? Sala. Oh. Sala. Oh. Ayan. So, walang laman to. Sarap mo sana. So, walang laman to, ano? Walang laman. Ang una dito, mga bro, ay yung bushing. Sana? Nguni. Ay, ganap ko. Ito. Ayan. Ito yung ilalagay natin. Tapos, sa paglalagay, ay kailangan, hindi siya nakaganito. Dapat nakaganito. Kasi, pag nilagay nyo na baliktad dyan, hindi aabot yung kanyang alin. So, dapat ito ay papasok dito. Okay. Double ano tayo mga bro ha. Yan, dapat ganyan siya. So, dapat, una mong ilalagay ito sa ilalim. Okay, so lagay mo namin. Yan. So, dapat mga bro, ganun yung itsura niya. Oh. Yan. So, dapat, ano siya, hindi siya nakabaliktad. So, maliwanag. Tapos, asan na yung inner tube natin? Ito. Susunod natin ito mga bro ha. Saan ang papagi yun? Dito sa loob? Oh, sarap mo ganali. Yan, susunod natin yan. Okay. Good. Yan. Smooth na smooth lang. Diba? Susunod natin dyan mga bro ay ito. Ito. Yan. Kasi pag inuna nyo to, yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag inuna nyo itong dalawa, for example, kalasing ko muna. Pag inunan nyo ito mga bro, halimbawa, nakapasok na siya dyan, hindi nyo na may papasok to. Ayan. Kasi ito, hindi siya pasok dito. Pag inunan nyo, halimbawa, inilagay nyo yan, hanggang dito lang yan, oh. Hindi nyo na ipapasok. So, dapat mauna muna ito. Ayan. Muna yan. Susunod nyo to. Susunod nyo yan. Okay. Spray natin para swak siya. Game. Ayan. So ngayon, hindi lang basta pinapasok yan mga bro. Kailangan yun, ibawon yan. Kasi meron siyang guide, meron siyang bahay-bahay talaga. So gamit lang kayo ng flat screw mga bro. Tapos yung pagpukpok, alalay lang. Baliktaran yung pagpupukpok mga bro ha. Kaliwa kanan lang yung pagpupukpok niya. At habang binabalik natin yan, shoutout muna tayo. Shoutout uli ito sa ating bagong kaibigan, Suzuki Vince Work from Quezon City. Shout out kay Mr. Promoter D, Kapro Pawis TV, Amigo Rider, shout out. J Official TV, shout out din. At Willie Asas, Chano is my name, shout out. Ayan, so flat na siya. Kita nyo naman yata sa camera natin. Okay? So flat na siya mga bro. Okay na yan. Ngayon, ang susunod natin dyan, ito mga bro. Yan, ito yung susunod natin. Ngayon, sa pagpapasok nito, kung makikita nyo naman, sinabi ko na kanina, yung isa pa lubog, yung isa pa labas. So dapat, nakaganito siya mga bro. Ganyan yung itsura niya. Palubog. Okay? Pasok natin. Yan. Sunod nyan, oil seal na. Susunod nyo ng oil seal. Ito yung gagamitin natin na oil seal. Tapos, baka magkabaliktad na naman kayo. Yung oil seal natin, meron siyang parang spring. Magkabilaan naman yan. Pero dito, may anong tawag dito? Kanal. Malawak yung kanal niya. Ito mga bro ay malikli lang. So ito yung nasa ibabaw. Pantay yan. Yan. So ayan, nandiyan na naman ang problema natin. Kailangan nyo siyang maibaw ng sagad.
Dapat hanggan siya. Pinakahangganan niya. Kasi nga, mayroon siyang groove para dito naman sa lock. Ito. Yung lock na ito. Okay mga bro, so kung mapapansin nyo, so swak na ipasok na natin yung oil seal. Sunod na natin tong lock. Ayan. Ang problema nito, hindi siya masyadong swak. So babanatan na natin lang to ng konti. Ayan, okay na to mga bro. So ayan, okay na rin. Sunod na natin yung dust seal mga bro. Dito naman. Medyo matrabaho pala mga bro yung shock ng SSX. Hindi kagaya ng iba. Mga Honda Wave na yan, kahit hindi nyo kalasin yan lahat, saglit lang palitan eh. Ito no choice, kakalasin nyo talaga lahat. So ayan, kaya pala inaayawan to sa mga shop minsan eh. So ngayon, okay na. So gagawin natin, yung spring naman. Lagyan yung spring mga bro. Ha? Hindi man nasa ibabaw ah. Dito ka ano. Dito na. High blood din yung mayari mga bro, nakalimutan daw. So, yung spring muna. So ayan ha, ganyan. Ito yung nasa ilalim ha. Good. Oops, hindi muna yan. Ito muna. Ito muna mga bro. Ayan, so pasok siya dyan. Shoot daw. Hindi pa, spring muna. Ayan. Hindi pa nakalog ito. Ayan. Oh. Goods. Tapos, ito mga bro, washer. Okay na yan, kahit kunti lang. Yan. So, yung lock naman nasa ilalim mga bro. Okay. So, ngayon, kung makikita nyo mga bro ay okay na lahat. Yung dalawang shock natin ay napalitan na. Tatanggalin ulit natin ito mga bro para maglagay tayo ng fork oil. Okay, so ganun lang. Tapos, yung ilalagay natin na fork oil ay bumili kasi siya mga bro ng 200 pero kulang to. Kasi kasi mga bro, kung mapapansin nyo, mataba yung kanyang telescopic. Kasi kung sa XRM tayo, ang stock ng SRM ay 775 milliliters yung sa XRM. Ito naman mga bro ay mas mataba ito kaysa XRM na telescopic. Kaya lalagyan natin to ng mga 120, no? 120 ml, tapos 120 naman sa kabila. Tapos depende pa rin yan kung gusto mo ng matigas or gusto mo ng malambot. So susubukan natin sa 120 muna. Pag malambot pa, lagyan ulit natin. Okay mga bro? So ayan ha, wala tayong pansukat. Kaya ang gagawin natin, kumuha ako ng dalawang plastic bottle na transparent. Lalagay ko dito. Ito ay 200 ml. 200 ml, pagpapantayin ko lang sila dito para para saktong 100. Basic na basic lang mga bro, didiskartehan lang natin yan. Ngayon, sa mga magtatanong kung magkano to, magkano ba to? 60 pesos mga bro, 200 ml. Yan. Kulang kasi dito ang 100 lang tsaka 75 eh. Yan. So, mas madami sa kabila. Papantayin natin yan. Para walang kaduda-duda. Okay ah. Paano ba? Hindi nyo yata kita mga bro eh. So, hindi ko na ipapakita ng basta papantayin natin yan. Good. Ayan. Okay na. Okay na ah. Ngayon, laga na. Pwede mo na ibuhos yan ng walang kaduda-duda.
Yan. Okay. Tapos, maglalagay pa tayo ng konti mga bro kasi panigurado ko lang yun eh. Ito, estimatein na natin to. Yan. Ganit natin ha. Kulay yellow tsaka kulay green. Pwede yan kasi pares naman pork oil eh. Good. Okay na yan. Tapos, takpan na natin. Pasensya na kayo mga bro kung hindi masyado detalyado yung ating video ngayon. Yan. Okay mga bro ha. Ganun lang. Tapos ito ilalagay natin dito sa kabila. At siguro dito ko natatapusin yung video natin ngayon araw. Siguro naituro ko naman sa inyo yung step by step kung paano kalasin at ikabit yung oil seal. Kasi pag binidyo pa natin to, lalo lang hahaba yung ating video. Alam nyo naman na marami yung mga nagagalit dyan pag mahaba yung video natin. So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong gustong itanong at hindi nyo naintindihan, so huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin ibabalik yan lahat kasi basic na yan.